Yan guys, pakita ko sa inyo yung ko-config natin. So yan guys, meron tayong i-config which is ito po yung multiple EP na kung saan to wide the Wi-Fi range. Okay, so pakita ko lang sa inyo. So ganito yung setup niya guys. So unang-una makikita nyo dito is naka-default into ComFast. Okay, so click nyo lang. Okay, so since bago pa yung EP, so meron siyang auto connect. So hindi na kailangan mag-static para makapag-connect tayo sa EP. But right after natin itong ma-config, saka pa tayo manual IP address para makapasok tayo sa EP natin. Okay, so just type manually the default. So sa ComFast is always 10.1 yung dulo po. Okay, so click, tapos the default admin. So for me, pinakauna kong setup is of course I'm going to go in EP. So since Wi-Fi 5 yung papakita natin, so ito yung IP address ng hindi, reserve IP address ng Wi-Fi 5. So 50, so anything you want as long as alam mo yung IP address, the exact IP address na ilalagay mo. So the submit mask is hindi na gagalawin 255.255.255.0. So right after, so by the way pala guys, in the next EP na gagawin ko, that is 60 na po, 60. So 50, 60, 70 pataas yung setup po. Okay? So para hindi magkalituhan if you want to connect sa main AP mo. Okay, so just click next. And then ito na po of the name. So yung name, anything you want, Piso Wi-Fi. So this setup guys, papakita ko lang sa iyo example if how to config, right? So right after tong 2 km, ginagawa ko tong 1 km. Ayun. Tapos channel, of course. Yung channel guys, meron tayong common channel at the same time pinaka-proper talaga nito is kailangan natin ng application to identify the good channel. Okay? So dapat alam niyo yung pag-identify ng good channel or bad channel. Kasi nga pag marunong tayo mag-identify ng magandang channel, our window machine is smooth, mabilis yung transaction sa portal niya, at the same time mabilis yung pick up sa internet. And the next, the power, so ginagamit ko always is 75. The next, modify. Right after guys, dito na yung sinabi ko kanina na kailangan natin mag-manual IP address to connect para makapag-connect tayo ulit sa main AP natin. Okay, so how? Papakita ko sa inyo. Punta ka lang sa Wi-Fi. Tapos hanapin mo yun, Piso Wi-Fi. So halimbawa, pag hindi kayo nag-manual IP address, ito yung makikita nyo, connecting or obtaining or could not connect. Okay? So as usual, kailangan natin manual IP address. I-click nyo tong may bilog na I. So nakadepende sa CP nyo. So click nyo lang. Right after, hanapin mo yung static. Okay? So static, lagay mo lang yung IP address. Ito na IP address. So syempre, wag mo ilagay yung 50 kanina para hindi mag-conflict. So kung naglagay ka ng 2 dyan, 2.20.0.0.3 naman yung next. Then gayahin mo lang to 24.
After, ganyahin mo lang yung 4 na 8. Then next, 2 8, 2 4. So, napakadali lang guys. Okay, so ganito lang setup natin. Right after, save. Ano yung setup ng cellphone mo. Pag save mo guys, makikita nyo guys, ayun, I am connected na ulit. So, pag connected ka na guys, balik ka lang dito, tapos lagay mo yung IP address na ginawa mo kanina. So, ang ginawa ko kanina is 2.0.0.50. So, napakabilis mo siyang makikita. Right after, kung makikita mo dyan yung home, users, network, and system. So, nakadepende po sa kung fast na isi-set up nyo. So, kino-config ko ngayon is this is version 2, 314 version 2. Okay? So, click system. Tapos, click mo yung reboot. Enable mo lang. Tapos, modify. So, the purpose of this setup is para yung AP natin is meron siyang auto-reboot. So, that is very important sa mga Windows machine natin para no need to reboot na sa machine natin or sa AP natin para ma-refresh yung transaction niya para maging smooth. Okay? So, ganun lang guys. Right after, punta ka na dito sa back. So, punta tayo dito sa network. Okay, so after, punta ka dito sa VLAN. So, halimbawa, kung VLAN yung setup po natin guys, so of course, don't forget to click the VLAN para makapag-assign tayo ng VLAN ID. Okay, so this is the very important, the VLAN ID 22. Then the description, pwedeng wala, pwede rin meron. So, for me, nilalagyan ko ng 22V to identify para meron siyang remarks. So, right after, click save. So, halimbawa kung 5B5 yung modem natin, so that VLAN is not, hindi na to kailangan. So, kahit nakaset up yung VLAN nyo, wag nyo na i-delete kasi nga, dito po yung pilian po. Halimbawa, kung mag-VLAN tayo, so click mo lang itong LAN or VLAN. So, ayun. So, since our setup now is VLAN, so, dito siya ipupoint sa VLAN. Okay? So, ganun lang kadali guys. Pag-click mo ng, so, pag na-click mo tong VLAN pala guys, so, that is totally guys, hindi na tayo makakapag-connect dito. So, make it sure lang tama lahat yung setup natin, yung name. Okay, kasi kung may mali, we need to reset na po yung EP kasi nga naka VLAN setup kahit naka static tayo is hindi natin mau-open yung AP natin guys. Unlike pag naka 5B5 tayo na anytime natin pwede i-open yung EP natin. Okay, so the IP address. So kaya nga all of my customers nire-recommend ko yung 5B5 indoor EP kasi nga meron siyang mga advantage or meron siyang features na napakadali para sa side natin. So ganyan lang guys, and of course don't forget to click the VLAN if you are VLAN setup para mag-take effect yung setup nyo po. Okay, so yung VLAN na kukonektahan nyo to for single is nasa EP mismo nakalagay. So, if ever galing sa akin yung EP, so meron po yung mga palatandaan to identify kung saan nyo isasaksak yung cable nyo para makapag-set kayo ng VLAN. Okay, so that's all guys, and thank you.